Gustong ipabuwag ni Senator Ping Lacson ang tinatawag na Leadership Fund o allocables sa pambansang budget. Kasunod ito ng sinuwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakatanggap umano ang mga senador ng Leadership Fund na aabot sa 1 bilyong piso. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, bakit ito gustong ipabuwag ni Senator Lacson? Yes, Chiggy. Para kay Senator Ping Lacson, mas masahol pa raw kasi sa pork barrel funds, yung tinatawag na leadership funds. Bakit? Dahil nasisira daw nitong leadership funds na ito yung proseso ng pagbalangkas ng budget. Dahil habang binabalangkas pa lang or binubuo pa lang yung National Expenditures Program ng ehekutibo, lumalabas na pwede nang makialam at magpasok ng proyekto itong mga kongresista o kaya mga senador. So parang, Chiggy, twice na nagkakaroon ng impluensya yung mga mambabata sa pagbuo ng national budget when in fact dapat yung mga insertions at amendments sa budget ay nangyayari kapag pinag-uusapan at pinagdedebatihan na yung national budget sa plenaryo. So balikan lang natin yung naging testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan kung saan sinabi niya na abot daw ng 24 billion pesos yung inilaang leadership fund noong DPWH for 2024 and 2025 na budget. Di umano may inilaan na kalahating bilyong piso kada senador, umaabot pa raw ng 1 billion pesos sa mga chairman ng mga major committees. Pero nilinaw naman ni Senator Ping Lacson na yung budget ngayon, which is 2026 national budget, wala ng leadership funds yan. Hindi rin naman daw yan illegal. Pero ang sinasabi ni Senator Ping, improper. Bakit? Kasi nabubuksan niya yung daan para nga sa misuse ng ating national budget, lalo na daw ng mga korap na politiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ping Lacson. Kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel. Worse pa, kasi ang pork barrel, doon na yung sa Congress Ito, executive domain pa lang, nandoon na nakialam na yung mga congressmen because ino-operan nga ng mga allocables. At may ano reaksyon ng mga senador na nakatanggap ng leadership fund na ito? Si Senator Mig Zubiri na dating Senate President, mariin niyang itinanggi na merong nakadaan na kahit anong budget request mula sa mga kapwa niya senador sa kanya. Kung meron man daw budget request, pinapadaan daw yan sa Finance Committee na siya naman talagang dumidinig sa proseso nung pagbalangkas ng budget kapag buwaba na sa kanila yung National Expenditures Program. Pero again, balikan natin yung testimonya ni dating Secretary Bonoan. Sabi niya, yung mga nagpadaan daw ng budget request sa dating DPWH Undersecretary na si Bernardo ay sila Senators Bongo, Robin Padilla at Chingoy Estrada. Alam mo, Jiggy, may sagot dyan yung mga isinasangkot ni dating Secretary Bonoan dito sa leadership funds na ito. Pakinggan natin yan. As Senate President, I never requested, held or handled any list of project requests from senators. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam ng mga senador yan. Anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Kailyan o kababayan ko si Secretary Bonoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Herbosa. At may nabanggit mo na 2026 walang leadership fund, pero itong 2027, meron ba ditong nakasingit? Siniguro ng Palasyo, Jiggy, na walang pumasok na leadership fund para doon sa, kasi nagawa na National Expenditures Program na ehekutibo. In fact, naibigay na yung kopya na yan ng 2027 budget na National Expenditures Program sa Kamara at Senado. So sabi ng Palasyo, walang lumusot na leadership funds dyan. At kung alam din daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung tungkol dyan sa leadership fund na yan, hindi rin daw yan lulusot. Hindi rin daw alam ng Pangulo kung may naging usapan nga si dating Secretary Bonoan at ilang mga senador kaugnay sa sinasabing leadership fund noong mga nakaraang taon. Pakinggan naman natin ang sagot ni Yusek Claire Castro.
Ayon sa DPWH, wala silang ganitong klaseng mga fund. No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs. Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Jiggy, tiniyak din ni Senate Finance Committee Chairman G.V. Ejercito na walang makakalusot na leadership funds dito sa bubuuin nilang 2027 national budget dahil nga siya na ang Finance Committee Chairman, si Senator G.V. ngayon ang maunguna sa mga budget hearings ng Senado, kasabay pa yan ng impeachment trial. At sabi ni Senator G.V., lahat ng mga reforms na ipinatupad ni Senator Win Gatchalian nung siya yung Finance Committee Chairman, ipatutupad din daw niya gaya ng transparency at pagiging available ng lahat ng mga dokumento sa budget, gaano man yan karami, bukas daw yan sa publiko. Pero, tinanong ko kasi sa Senator JV, paano kung mangyari yung insertion or amendment doon sa pagbuo pa lang ng NEP, doon sa National Expenditures Program na trabaho ng ehekutibo? Aminado naman, Senator JV, wala silang kontrol. Kapag nasa pagbuo pa lang ng budget, may insertions ng ibang ilagay dyan, yung ilang mga kongresista o ilang mga senador o mga mambabatas. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator JV Ejercito. That we cannot control. Wala na kaming kinalaman dyan, agencies na yan. Pero you can, as far as we are concerned, walang mangyayaling leadership fund. No? Ipagpapatuloy ko dahil si SP Win, nung siya financier, wala daw siyang ganun. So hindi na maulit yun. Yan muna ang latest, Jiggy, for a change. Hindi na muna impeachment kung di sa usaping budget sa Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.